na po kami doon sa tinatayuan ng bahay namin. Naipakita na namin dokumento lahat. Wala kayo dyan. Magbalot-balot ka na kasi aalis ka na dyan. Ngayong gabi, tunghayan ang mga kwento ng mga taong nilabanan ang pang-aabuso ng mga kapangyarihan, pagpapahirap sa mga proseso at pag-abandona. Paglaban para sa bahay na matagal nang tinitirhan. Bahagi ng bahay ng isang ina. Winasak ng mga taong inutusan ng Homeowners Association. Wala namang papeles o utos ng korte ang nangyaring demolisyon. Kaya ang dalawang panig magkaharap sa case to face to face to face. Paglaban para sa pangalan, isang anak na piniling gamitin ang apelido ng ina. Mahihirapang ipabago ang birth certificate niya dahil pinagpapasapasahan ng mga pinagtatanungang ahensya. Kaya lalapit na siya kay Kuya Alan para humingi ng payong kapatid. Ipinaglaban ang sarili sa kabila ng pagtatwa ng sariling pamilya. Dating palaboy at nanlilimos. Ngayon ay graduate na at inspirasyon pa ng marami. Ang kwento ng pagpapatawad, pagtindig at tagumpay, tunghayan sa Cayetano Inspiring Stories. Ang mga kwento ng pagpupursigi, paglaban at paninindigan. Nandito ang lahat ng yan sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Ito po ang Tanong ng Pilipino and we would like to thank the Origin Restaurant dito po sa Brittany Hotel. Maraming salamat at kasama ho natin ang ating mga abogado, Attorney Marian, Attorney Mark at Attorney Badet. Kumusta ho kayo? Okay naman po. Kayo ba'y handa na sa mga tanong ng Pilipino? Opo. Ang abogado ba may sagot sa lahat ng tanong na legal? Dapat po. Dapat. Kasi nung inaral mo, Yes no? po. Pero nagkakamali rin ba ang abogado sa opinyong legal? Siyempre naman po. Kaya meron tayong continuing legal education for lawyers. Required ka to Mandatory yun. refresh your knowledge of the law. Ano yan, every year? Every 3 years. Every 3 years. Ano yan, para ma-update ang iyong kaalaman tungkol sa jurisprudence? Dahil Yes, nagbabago yan, ano? nagbabago po. Ano nga ba ang jurisprudence? Ano bang ibig sabihin yan? Mga desisyon po ng Korte Suprema. Kasi sa batas natin, ang desisyon ng Korte Suprema ay parte ng batas ng Pilipinas. Ayun. Parang ang tawag din dito ay case law. Yes. Case law. Law. Opo. So parang may legal authority siya, same as the laws passed. Kasi para siyang interpretasyon po ng Korte Suprema sa mga batas na naipasa. Napapag-usapan ho natin ito dahil ang buwang ito po ay World Youth Skills Day. Kaya ang ating mga katanungan dito sa Tanong ng Pilipino ay may kinalaman sa youth. Let's go to the first question. May anak na senior high graduate yung isang kakilala ko. Hindi daw niya kayang pag-aralin sa college yung anak niya at gusto na rin daw nung bata na magkatrabaho agad. May training daw ba na pwedeng pasukan yung anak niya para makahanap agad ng trabaho? The short answer, syempre, is yes. Sobrang dami pong available trainings for a senior high school graduate to land a job, no? Pero linawin muna natin for context. Under our law, yung K-12 program natin, ideally, yung objective niya is once you graduate, dapat job ready ka na. That's the reason why we passed that law, no? So, for example, senior high school graduate ka tapos yung track mo ay technical vocational na track, no? Dapat meron ka ng equivalent competency for a national certificate level 2. Pero syempre, alam naman po natin na we are not at that level yet. Parang meron pa ring hesitation yung mga private industries to hire yung senior high school graduates. Maraming TESDA programs po that would help that senior high school graduate
to parang palawakin pa yung competence niya in a particular field of choice and to get a higher level of certification na mas employable po. Okay. Pero may sense of urgency ang tanong. Pagkatapos ng senior high, gusto na magtrabaho, makatulong sa pamilya, at gusto ng bata magtrabaho na. So, ang sinasabi ng batas ay employable na ito doon sa K-12 program. At dapat yan ay naiintindihan natin. Kasi may mga magsasabing employers, halimbawa, ay, hindi pa kailangan. Dapat hindi. Depende sa trabaho, ang pinag-uusapan natin. Oo. Kuya Boy, gusto ko lang idagdag na pwede rin pumasok si Sir sa government kasi may recent CSC resolution ngayon na initial just this year na yung mga graduates ng senior high school under the TechVoc track ay pwede na siyang pumasok as government employee. Kailangan lang niya makatapos ng NC2. Na yun naman yung sinicertify after you graduate. Okay? So, yun ang kasagutan. Ito na ay, ang tanong ng Pilipino number 2 ay mula kay Alex Dolar, mula sa Santa Mesa, Manila. Tambay sa talyer, yung 21-year-old na out-of-school youth sa barangay namin. Kaya napakagaling na niyang mekaniko. Ang tanong niya, paano daw siya magkakaroon ng TESDA certificate kahit natuto lang siya sa karanasan? Oo. Tito Boy, pwede po siyang lumapit again sa TESDA. Kasi yung TESDA, meron po siyang programa, yung Recognition of Prior Learning or RPL under Memorandum Circular 2021. So dito sa program na ito, pwede siyang mag-apply, isubmit lang niya yung mga application documents, pwede siyang mag-register sa TESDA at isubmit lang niya yung kanyang mga application documents katulad ng litrato nung kanyang actual work experience or yung kanyang mga certificate ng kanyang employer na talagang siya ay napakahusay na automotive. And si TESDA ang mag-a-assess sa kanya kung siya ay pwede mabigyan ng certification katulad ng nabanggit kanina, national certificate. And then after this, saka po siya mabibigyan ng certificate of achievement ng TESDA. So, napakaganda. Meron pong ganito. Kailangan lang niya mag-register. Ganda. May nais kayong idagdag, Atty. Marian? Actually, mabilis lang mag-apply sa TESDA, no, Tito Boy. Merong app, ito, sa Android, sa mga Android phones. Da-download lang nila to and then pwede na silang mag-register doon or pwede sila online sa TESDA na website. Alam ko kung bakit tinatanong yung TESDA. Madalas kong naririnig yan may certificate ka ba mula sa TESDA, di ba? Ay kinakailangan lamang natin humalaman. Narito naman po ang tanong ng Pilipino number 3 mula naman kay Marites Aldea. Si Marites ay taga Candelaria, Quezon. Magandang gabi po sa ating mga kababayan sa Quezon. Sabi ni Marites, youth leader sa lugar namin yung pamangkin ko. At gusto daw niyang mag-propose ng isang youth project sa aming barangay. Paano at saan makakakuha ng suporta ang project niya, lalo na at para sa kabataan naman ito? So, dapat umpisahan siguro ng pamangkin niya sa pagbuo ng isang proposal. Ano po? Dapat medyo solido ang kanyang proposal, no? So, pagkatapos niya po maayos yung kanyang proposal, pwede po siya pumunta sa barangay. Kasi ang barangay po natin, 10% po ng ating budget sa barangay is naka-allot po sa mga kabataan. So, ito po yung sasangguniang kabataan. And then from there, pwede din po siyang humingi ng tulong sa LGU, sa Office of the Mayor, or kung may Youth Development Council, ang isang LGU, pwede po siya humingi. Pwede ba siya dumiretso doon sa Office of the Mayor kahit siya ay pumunta na sa barangay? Halimbawa, walang maitulong ang barangay dahil nagastos na ang pondo sa iba't ibang projects. Halimbawa, can she or he actually go straight to the Office of the Mayor? Yes, Okay. Pwede po. So siguro, ang initiatives initiated by young people for young people, yung sinasabi niyang programa para sa kabataan. Opo. Naku, napakaganda naman itong ating usapang ito. Kaya maraming salamat, Atty. Marian at Badet. At maraming salamat sa inyong lahat na nagtatanong. At kung kayo'y may mga katanungan, all you have to do is i-post niyo po yung inyong katanungan sa comment section ng ating social media accounts. Dahil ang tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda.
po ang Cayetano in Action with Boy Abunda at narito po tayo sa Case to Face. Kasama po natin si Shoni. Shoni, ano ang iyong problema? Yung HOA po sa amin, kasi pinapaalis na po kami doon sa open space na tinatayuan ng bahay namin. Tinanggal po nila yung parang yung sa bahay namin. Tapos may natira pong 1/4. Tinanggal ang alin? Yung bahagi ng inyong bahay? Opo, tinanggal po nila. Tapos may natira po parang sa kabuuan, 1/4 na lang. Nagkakasya doon yung iyong 6 na anak? Napagkakasya naman po. Pumayag po kasi may matitira daw po sa amin na yung pong tinitirahan namin ngayon. Tapos nung huling meeting namin, parang sinabi nila na, sige, Shoni, magbalot-balot ka na. Kasi aalis ka na dyan. Sabi ko, ay, may ganun ba? Sabi ko, hindi ako papayag. Kasi nag-usap na tayo, na okay na, dito na kami. Tapos bandang huli, papaalisin nyo kami. Sabi kong ganyan. Tapos sige, aalis ako, willing akong umalis dyan. Bigyan nyo ako ng papel, bigyan nyo ako ng kasulatan, o kaya court order na for eviction na kami, umalis na kami dyan, parang ganun. Hindi po ako pumayag. Inayos po nila yung ginawa po nila ng pay parking po yung namin doon. Doon po kami nag-meeting. Okay. So ngayon ang iyong nirereklamo ay yung natitira na 1/4 doon sa nabawasan. Opo. Ay kailangan lisanin nyo. Opo. Hindi pa kayo nakakarating sa barangay? Nagbaranggayan na Ano po ang kami. nangyari doon sa barangay? Ang usapan lang po namin, susunod lang po kami sa sinasabi nila, maglilinis lang po ako doon. Ginagawa ko naman po paglilinis doon. Yun ang sabi ng barangay. Tapos kung kailangan, kung saan yung pintuan namin, kung saan kami dadaan, doon kailangan sumunod kami. Tapos kailangan daw po pagandahin namin yung bahay kasi nasa bungad po kami. Sabi ko, ang pag-aayos, okay lang yan dyan, nandyan lang yan. Kung may pera kakako. Eh sabi ko naman, alam niyo naman ang sitwasyon ko, ganito lang kami. Pag magkakapera naman po kami, pinapagawa namin ng paunti-unti. Pero doon sa barangay, hindi nasabi sa iyo na yung natitirang bahay mo ay pati yun na igigibain. Hindi naman po. So pagdating dito sa usapin na mawawala na yung inyong bahay, ay hindi pa ito nakakarating sa barangay o sa lupon, wala pa. Wala pa. Kayo pa lang ang nag-uusap nito ng HOA. At saka sakali mawala kayo doon, ikaw ba'y may matitirhan? Sana meron. Kung may bibigay sa aking relokasyon. Pero sa ngayon, ang sinasabi mo ay bigyan niyo ako ng papel. Parang ganun po. At so far, wala pang naibibigay sa'yo. Wala pa naman po. Ito'y napapakinggan ng isa sa mga officers ng HOA ninyo, si Juanito. Anong nais mong iparating sa inyong Homeowners Association? Yung napag-usapan namin ng una, sana yun na lang muna. Sana ito pa rin na lang yun kasi saan kami pupulutin pag umalis kami doon? Ang dami kong anak. Pero kayo lang ang natitira doon o meron kayong mga Meron po kapitbahay? kami, sa likod namin meron doon. Beneficiary po kasi yung nasa likod namin. Pero hindi sila paalisin? Hindi po, kasi mga beneficiary po yun ng lupa na yun. Okay. Mga nakapangalan po talaga sa kanila. Ito ba'y napag-usapan ninyo ng iyong asawa? Opo. Anong sabi niyo sa isa't isa? Ang gusto niyo talaga ipaglaban namin yung na yun. Ang sabi ko naman sa kanya, kung papaalisin tayo dito at may meron na silang wala tayong magagawa. Nag-ano ka ng maupahan natin, malilipatan natin. Ganon sinabi ko sa kanya. At kakayanin kung kakayanin. Ganon, wala po akong magagawa. Kasi siyempre, illegal lang kami doon. Squatter. Kaya yun po. Sana'y mabigyang lunas itong problemang ito. Babalikan kita. Salamat. O Richard, Siya po kasi ay kumakatawanan lang dun sa HOA nila. So, he is the Vice President. Opo. Okay. So- Pero si din naman, si Shoni, parang tanggap niya. yes. Pakita niyo lang sa akin kung ano ang tama, yung kasulatan, ako'y aalis. Pero si Tatay Juanito po, kapag may mga naririnig siyang sinasabi ni ate na natatawa na lang po siya, tinatanong nga po namin ni Kuya Richard, Bakit siya natatawa? ba't ka po natatawa, Tay? Kasi parang iba po yung naririnig niya ngayon sa kung paano daw umasta si ate. Yes. At dun sa napagkasunduan nila sa barangay na ayon nga kay tatay, sinabi ni ate na aalis sila, pero pagdating dun sa pag-HOA na yung kausap, hindi naman daw. Sabi niya sa akin ngayon ay
bigyan nyo kami ng Relokasyon. Relocation. Yes, yun din po yung sinabing tatay. Pero as per tatay, wala naman po sila talaga kasing karapatan doon. Maliban doon sa nabigyan Sinong sila? Silang lahat? yung sila lang, Informal si Shoni settlers. lang. Yes, kasi yung iba pong kasama nila ay nagkaroon ng parang kasunduan. Yung nasa likod nila na pwede. Beneficiary, exactly. Pero sila, wala. So sila talaga yung technically dapat umalis. Tingnan natin at pakinggan natin si Tatay Juanito. Ay, maupay nga po. Maupay nga gabi. Ikaw pala yan. Oo. Ikaw ay Vice President ng Homeowners Association doon sa inyong lugar. Okay. Narinig mo yung pag-uusap namin ni Narinig ko. Shoni. Okay. Ang iyong reaksyon doon sa aming pag-uusap? Kasi ang sinasabi niya doon, pinagiba. Yung, Giniba o pinagiba o binawat. or yung bahagya ng kanilang bahay, ang natira daw ay 1/4 ng bahay. Yung asosasyon, yung HOA, so yung mapa yan, may mga open space. So yung mga open space na yan na kung saan may mga gagawin dyan, nandoon yan mga palaruan, court, yung pinaka-opias. Yung open space na yan, tinayuan nila. Pero yung tinayuan nila yan, noong mga unang hindi pa kami namumuno hindi pa. May mga kasunduan. Ang sinasabi doon sa mga kasunduan nila, sige, mag-ano kayo gamitin nyo yan doon, pero istol siya. Para madali ilipat in case na gamitin. Ngayon, tinayo nila ng bayan. Yan na. Ganun pa man, nandiyan na sila. Tatay mo nito sandali, anong ibig sabihin ng stall? Yung makariton-kariton na tindahan. Okay. Kariton. Ang kasunduan nila, yung parang movable, Parang. ika nga. Movable, Oo. transferable. Transferable. Yes, So, yes, imbis mga na movable yung kanilang itinayo, Bahay. bahay. So ngayon, bagamat gusto namin gamitin yung open space na yan, ang sinasabi niya, parking. No, hindi pa parking. Kami kasi, kailangan nga namin magkaroon ng binyo kasi kailangan panagamit kami ng iba, hindi kami magkagamit. Ang tapat namin simbahan yun, kung makakapunta ka doon, makakapasyal ka. Oo. So, ang simbahan always ginagamit ng mga activities ng mga bata. So, malaking space. Kaya naisipan namin ngayon magpatayo dyan sa open space na yan, bungad. Ulitin lang natin. So yung open space na yan, kung saan nakatayo ang bahay nila, Shoni, ay gagamitin nyo bilang? Na mga office, ng barangay, palaruan. Okay. So, hindi sila umaalis. Ang hinihingi daw niya ay kasulatan, magpakita ng kasulatan, kasi ang alam daw niya sa batas ay hindi naman basta-basta pwedeng paalisin na lamang sila. Kailangan daw magpakita ng kasulatan ang HOA. Naipakita na namin mga dokumento lahat. Wala kayo dyan. Ipakita mo yan. Wala kayo dyan. So, ibig sabihin, may pinanghahawakan ng mga papel at dokumento ang HOA. Natural. Okay. Tatay Juanito, sinong may-ari ng lupa? Yung Concordia Goson, ayon sa SAPSE. Sino po? Concordia Goson. Concordia Goson. Gozon. Anong status ng lupa? Binenta na ba ito ng may-ari? Ng totoong may-ari ni Concordia? Ang pagkakalam namin, ibininta ni Concordia sa SAPSE. Yung SAPSE ang nagpinong sa amin. So kung saan yung SAPSE ngayon, singil kami. Yung SAPSE at saka ang HOA ay may kasunduan na. Oo, nga doon kami babayad. Doon kayo Kasi nagbabayad sa may kanila. mga lease purchase agreement yan, di po ba? Oo. So kasalukuyan, nagbabayad ang homeowners doon sa SAPSE. Okay. Paano nabuo ang HOA? Si Ayang kasi, dati kong baga noon pa, parang basurahan, parang ganun-ganun. So yung mga Pilipino, paano nagtayo-tayo dyan? So gusto man alisin ni Concordia siguro, kaya nga ibininta na lang yata sa SAPSE para yung SAPSE na mag-asikaso para sa... Okay. Doon sa space na kinaroroonan ng bahay nila, Shoni, sila lamang ang may sitwasyon na ganito? O meron silang mga kapitbahay Mayroon naman. na ganun din na dapat umalis? Mayroon namang katabi, mayroon namang mga, kunyari hilira yan kay Shoni. Meron naman mga katabi. At sila din ay kinakailangan umalis? Kinakailangan umalis, pero bagamat ang sinasabi di doon, hindi ako alis pag hindi alis si Shoni. Paano natutunan? Pero okay naman sila. Bagamat sinasabi nila, sige, ang mga kasunduan noon na ginawa nga, nagbabayad sila 500 yata isang buwan. Nagbabayad sila, parang mga ganun ang sinasabi. Sila Shoni ba nagbabayad? Wala. Okay. Sa iyong opinion, may karapatan ba sila Shoni sa lupa na kinatitirikan ng kanilang bahay?
Sa akin kasi sinasabi ko din naman, kung ayaw umalis, di huwag natin pilitin. Gaban na lang natin agad ang usapan kasi di rin naman sa akin yun. Naunawaan ko. Damong salamat po. So, kababayan ko si Tatay Juanito, bukas naman siya. Yes. Pero but at the same time, it's not his sole decision. Totoo Kasi naman. siyempre, miyembro ka lamang ng officers ng HOA. In fairness po, Tito Boy, kila Ate Shoni, nagtutugma naman sila nila Tatay Juanito o ng HOA na kung may mapagbabasihan tayo na kung may karapatan ba talaga sila o wala, willing naman nga daw po silang lumipat. Kasi kailangan lang nila ng extra help ba or patience. Yun ang dalawang panig sa kwentong ito. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Ito po ang Cayetano in Action with Boy Abunda at narito po tayo sa Case to Face. Kasama po natin si Shoni. Shoni, ano ang iyong problema? Yung HOA po sa amin, kasi pinapaalis na po kami doon sa open space na tinatayuan ng bahay namin. Tinanggal po nila yung parang yung sa bahay namin. Tapos may natira pong 1/4. Tinanggal ang alin? Yung bahagi ng inyong bahay? Opo, tinanggal po nila. Tapos may natira po parang sa kabuuan, 1/4 na lang. Nagkakasya doon yung iyong 6 na anak? Napagkakasya naman po. Pumayag po kasi may matitira daw po sa amin na yung pong tinitirahan namin ngayon. Tapos nung huling meeting namin, parang sinabi nila na, sige, Shoni, magbalot-balot ka na. Kasi aalis ka na dyan. Sabi ko, ay, may ganun ba? Sabi ko, hindi ako papayag. Kasi nag-usap na tayo, na okay na, dito na kami. Tapos bandang huli, papaalisin nyo kami. Sabi kong ganyan. Tapos sige, aalis ako, willing akong umalis dyan. Bigyan nyo ako ng papel, bigyan nyo ako ng kasulatan, o kaya court order na for eviction na kami. Umalis na kami dyan, parang ganun po. Hindi po ako pumayag. Inayos po nila yung ginawa po nila ng pay parking po yung namin doon. Doon po kami nag-meeting. Okay. So ngayon ang iyong nirereklamo ay yung natitira na 1/4 doon sa nabawasan ay kailangan lisanin nyo. Opo. Hindi pa kayo nakakarating sa barangay? Nagbaranggayan na Ano po. ang nangyari doon sa barangay? Ang usapan lang po namin, susunod lang po kami sa sinasabi nila, maglilinis lang po ako doon. Ginagawa ko naman po paglilinis doon. Yun ang sabi ng barangay. Tapos kung kailangan, kung saan yung pintuan namin, kung saan kami dadaan, doon kailangan sumunod kami. Tapos kailangan daw po pagandahin namin yung bahay kasi nasa bungad po kami. Sabi ko, ang pag-aayos, okay lang yan dyan, nandyan lang yan. Kung may pera kakako. Sabi ko naman, alam nyo naman ang sitwasyon ko, ganito lang kami. Pag magkakapera naman po kami, pinapagawa namin ng paunti-unti. Pero doon sa barangay, hindi nasabi sa iyo na yung natitirang bahay mo ay pati yun ay gigibain. Hindi naman po. So pagdating dito sa usapin na mawawala na yung inyong bahay, ay hindi pa ito nakakarating sa barangay o sa lupon, wala pa. Wala. Kayo pa lang ang nag-uusap nito ng HOA. At saka sakali mawala kayo doon, ikaw ba'y may matitirhan? Sana meron. Kung may bibigay sila sa aking relokasyon. Pero sa ngayon, ang sinasabi mo ay bigyan niyo ako ng papel. Parang ganun po. At so far, wala pang naibibigay sa'yo. Wala pa naman po. Ito'y napapakinggan ng isa sa mga officers ng HOA ninyo, si Juanito. Anong nais mong iparating sa inyong Homeowners Association? Yung napag-usapan namin ng una, sana yun na lang muna. Sana ito pa rin na lang yun kasi saan kami pupulutin pag umalis kami doon? Ang dami kong anak. Pero kayo lang ang natitira doon o meron kayong mga kapitbahay? Meron po kami, sa likod namin meron doon. Beneficiary po kasi yung nasa likod namin. Pero hindi sila paalisin? Hindi po. Kasi mga beneficiary po yun ng lupa na yun. Okay. Na nakapangalan po talaga sa kanila. Ito ba'y napag-usapan ninyo ng iyong asawa? Opo. Anong sabi niyo sa isa't isa? Ang gusto niyo talaga ipaglaban namin yung na yun. Ang sabi ko naman sa kanya, kung papaalisin tayo dito at may meron na silang wala tayong magagawa. Nag-ano ka ng maupahan natin, malilipatan natin. Ganun sinabi ko sa kanya. At kakayanin kung kakayanin.
Ganun, wala po akong magagawa. Kasi siyempre, illegal lang kami doon. Squatter. Kaya yun po. Sana'y mabigyang lunas itong problemang ito. Babalikan kita. Salamat. O Richard, Siya po kasi ay kumakatawanan lang dun sa COA nila. So, he is the Vice President. Opo. Okay. So, Pero si ano din naman, si Shoni, parang tanggap niya. yes. Pakita niyo lang sa akin kung ano ang tama, yung kasulatan, ako'y aalis. Pero si Tatay Juanito po, kapag may mga naririnig siyang sinasabi ni ate na natatawa na lang po siya, tinatanong nga po namin ni Kuya Richard, Bakit siya natatawa? ba't ka po natatawa, Tay? Kasi parang iba po yung naririnig niya ngayon sa kung paano daw umasta si ate. Yes. At dun sa napagkasunduan nila sa barangay na ayon nga kay tatay, sinabi ni ate na aalis sila, pero pagdating dun sa paghowa na yung kausap, hindi naman daw. Ano, sabi niya sa akin ngayon ay bigyan niyo kami ng Relokasyon. Relocation, Yes, right. yun din po yung sinabing tatay. Pero as per tatay, wala naman po sila talaga kasing karapatan doon. Maliban dun sa nabigyan sinong ng... sila? Silang lahat? Yung sila Shoni lang, lamang. si Shoni lang. Yes, kasi yung iba pong kasama nila ay nagkaroon ng parang kasunduan. Yung nasa likod nila na pwede. Beneficiary. Beneficiary, exactly. Pero sila, wala. So sila talaga yung technically dapat umalis. Tingnan natin at pakinggan natin si Tatay Juanito. Ay, maupay nga ulo. Maupay nga gabi. Ikaw pala yan. Oo. Ikaw ay Vice President ng Homeowners Association doon sa inyong lugar. Okay. Narinig mo yung pag-uusap namin Narinig ni ko. Shoni. Okay. Ang iyong reaksyon doon sa aming pag-uusap, Kasi ang sinasabi niya doon, pinagiba. yung Giniba o pinagiba o binawat. or yung bahagya ng kanilang bahay, ang natira daw ay 1/4 ng bahay. Yung asosasyon, yung HOA, so yung mapa yan, may mga open space. So yung mga open space na yan na kung saan may mga gagawin dyan, nandoon yung mga palaruan, court, yung pinaka-opias. Yung Common open space. space na yan, tinayuan nila. Pero yung tinayuan nila yan, noong mga unang hindi pa kami namumuno ha, hindi pa. May mga kasunduan. Ngang sinasabi doon sa mga kasunduan nila, sige, mag-ano kayo gamitin nyo yan doon, pero istol siya. Para madali ilipat in case na gamitin. Ngayon, tinayo nila ng bahay yan. Yan na. Ganun pa man, nandiyan na sila. Tatay Juanito, sandali. Anong ibig sabihin ng stall? Yung makariton-kariton na tindahan. Okay. Kariton. Ang kasunduan nila, yung parang movable, Parang- ika nga. Movable, Oo. transferable. Transferable. Yes, So, yes, imbis mga na movable yung kanilang itinayo, Bahay. bahay. So ngayon, bagamat gusto namin gamitin yung open space na yan, ang sinasabi niya, parking. No, hindi pa parking. Kami kasi, kailangan nga namin magkaroon ng binyo kasi kailangan managamit kami ng iba, hindi kami magkagamit. Ang tapat namin simbahan yun, kung makakapunta ka doon, makakapasyal ka. Oo. So ang simbahan always ginagamit ng mga activities ng mga bata. So malaking space. Kaya naisipan namin ngayon magpatayo dyan sa open space na yan, bungad. Ulitin lang natin. So yung open space na yan, kung saan nakatayo ang bahay nila, Shoni, ay gagamitin nyo bilang... Na office, ng barangay, palaruan. Okay. So, hindi sila umaalis. Ang hinihingi daw niya ay kasulatan, magpakita ng kasulatan, kasi ang alam daw niya sa batas ay hindi naman basta-basta pwedeng paalisin na lamang sila. Kailangan daw magpakita ng kasulatan ang HOA. Naipakita na namin mga dokumento lahat. Wala kayo dyan. Ipakita mo yan. Wala kayo dyan. So, ibig sabihin may pinanghahawakan ng mga papel at dokumento ang HOA. Natural. Okay. Tatay Juanito, sinong may-ari ng lupa? Yung Concordia Goson, ayon sa SAPSE. Sino po? Concordia Goson. Concordia Guson. Gozon. Anong status ng lupa? Binenta na ba ito ng may-ari? Ng totoong may-ari ni Concordia? Ang pagkakalam namin, ibininta ni Concordia sa SAPSE. Yung SAPSE ang nagpinunsilong kayo sa amin. So kung saan yung SAPSE ngayon, sinisingil kami. Yung SAPSE at saka ang HOA ay may kasunduan na. Oo, nga doon kami babayad. Doon kayo Kasi nagbabayad sa may kanila. mga lease purchase agreement yan, di po ba? Oo. So kasalukuyan, nagbabayad ang homeowners doon sa SAPSE. Okay. Paano nabuo ang HOA? Si Ayang kasi, dati kung baga noon pa, parang basurahan, parang ganun-ganun.
So yung mga Pilipino, paano nagtayo-tayo dyan? So gusto man alisin ni Kong Kudya siguro, kaya nga ibininta na lang yata sa SAPSI para yung SAPSI na mag-asikaso para sa... Okay. Doon sa space na tinaroroonan ng bahay nila, Shoni, sila lamang ang may sitwasyon na ganito? O meron silang mga kapitbahay Mayroon naman. na ganun din na dapat umalis? Mayroon namang katabi, mayroon namang mga, kunyari hilira yan kay Sean. Mayroon namang mga katabi. At sila din ay kinakailangan umalis? Kinakailangan umalis, pero bagamat ang sinasabi di doon, hindi ako alis pag hindi alis si Sean. Paano natutunan? Pero okay naman sila. Bagamat sinasabi nila, sige, ang mga kasunduan noon na ginawa nga, nagbabayad sila 500 yata isang buwan. Parang mga ganun ang sinasabi. Sila, Shoni, ba nagbabayad? Wala. Oh, okay. Sa iyong opinion, may karapatan ba sila, Shoni, sa lupa na kinatitirikan ng kanilang bahay? Sa akin ha, kasi sinasabi ko din naman, kung ayaw umalis, di huwag natin pilitin. Gaban na lang natin na ibang usapan kasi di rin naman sa akin yun. Naunawaan ko. Damong salamat. So, kababayan ko si Tatay Juanito, bukas naman siya. Yes. Pero but at the same time, it's not his sole decision. Totoo Kasi naman. siyempre, miyembro ka lamang ng officers ng HOA. In fairness po, Tito Boy, kila Ate Shoni, nagtutugma naman sila nila Tatay Juanito o ng HOA na kung may mapagbabasihan tayo na kung may karapatan ba talaga sila o wala, willing naman nga daw po silang lumipat. Kasi kailangan lang nila ng extra help ba or patience. Yun ang dalawang panig sa kwentong ito. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Harapan po dito sa Case to Face to Face to Face. Dito po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Narito po ang nagrereklamo, si Shoni. Gandang gabi po. At makakasama ho natin ang isa sa mga officers ng kanilang HOA sa kanilang lugar, si Tatay Juanito. Good evening, Ay, Ate Juanito. Senator. Welcome po. Magandang gabi sa inyo. Magandang- Dalawa. Unang-una, nagpapasalamat kami. Yung tiwala niyo sa show, lalo po kayo, Mr. Vice President. Sabi ko kung saan lang, sige, ito na nga, kubag na natin anuin. Tumulong ka na lang maglinis. Ayusin na natin ito. Kaya binago pa nga namin yung kubitan niyo, di ba? Para malinis lang. Kaya sabi nga ng ating Vice President, may solusyon na. Lilinawin ko ha, ang trabaho kasi namin, dalawa. Ibigay sa inyo kung anong obligasyon nyo at anong karapatan under the law. True. Number 2, mag-ibigay ng advice kung susundin nyo o hindi. Kasi nga, hindi naman lahat batas eh. Tama yun. Marami doon yung fairness, good faith pag-uusap. Kasi as far as they're concerned po, nag-iba na yung part na pinag-usapan. Oo, hindi giniba. Inayos namin. Hindi giniba. Hindi ba giniba yung portion? Hindi. Inayos lang namin para malinis yung nakalabit. Paano pong inayos? Inalublock pa yan, ang kubitan nila. Hindi, so may existing po silang bahay. Meron po, Structure meron. Meron, may Meron. structure. Yep. Paano nila inayos? Yung bahay na Parang po yun, yun ang medyo malaki po. Siguro, ito yung bahay namin, tas hanggang dito siya. Ngayon, ang usapan po namin, magre-retain kami doon, tatanggalin yon. Tapos nung hindi kami nagigiba, sabi, ba't hindi pa kayo nagigiba? Binagibaan po namin, tas ang usapan lang po namin, may matitira po titirahan namin. Yun lang po ang usapan. Kaya nga, so may nagiba. Meron po. Pinagiba po namin doon sa binayaran nilang tao para magiba doon sa bahay namin. Pag giniba yon, okay na kayo doon. Opo. Sino kausap mo doon? Sila po. Sila. Buong homeowner? Opo, sila po homeowners. Kuya Alan, pwede ba natin ilabas yung litrato? Sige po. So, ito, saan yung giniba, Shoni? Halika, Shoni, para mas maunawaan namin. Papunta po sa ganito, parang pag ganun. Tapos may poste po dito, hanggang sa may poste po yung nagiba sa... More or less, Shoni, kalahati na tanggal, 1/3. Parang 3/4. 3/4 ang nawala. Oh, So parang 1/4 na lang yan. Ay, opo. Okay. Bilang Vice President, totoo bang may usapan na pag tinanggal nila yung 3/4 more or less, okay na yan 1/4 nila? Wala pang pinali ha. Wala tayong pinaling usapan. So okay sa inyo na buuin ulit nila yung 3/4? Ayan kasi, open space yan. Kung open space po yon, kayo kailangan magpatunay nun. Kasi private yung area eh. Kung yan ay subdivision lot o gobyerno at gagawin nyo,
i-determine nyo muna kung ano yung open space. Mayroon mong mapa yan. May private lot po yan, di ba? Social Finance Housing Para Corporation. pa lang po Oh, nasa bangko na ho ngayon, di ba? Yes, direct na sa Oh. kanila. Tapos, hindi po yan binenta sa asosasyon, binenta sa individual members. Yung may-ari ng lupa na yan, ang Kungkudya Goson. So yung nag-finance yung Social Finance Housing Corporation. Social Finance Housing Corporation. Na kung saan yung Social Finance Corporations, para makuha ang pera nila nga ibinayad sa Luzon, kami ang sinisingil na yan. Asosasyon or individual members? Individual member. Magkaiba kasi yung kuya. Kung ako bibiling ko to lahat ng lupa na to, akin yon, ako yung asosasyon, masasabi ko, eto open lot. Pero pag binenta ko sa inyong lahat isa-isa, walang isang sa inyo pwede magsabing open lot kasi ang sakop nyo lang, yung sarili nyo lang lupa. Tama. Yun ang kaibahan ng dalawa. So, ang karapatan ng isang homeowner na may possession, hindi ka pwedeng paalisin kung walang court order. Ngayon, ang sinasabi niya, kaya lang niya giniba kasi may usapan na pag giniba yung 3/4, 1/4 matitira. Ang sinasabi ngayon niyo po, in behalf of the association, hindi, wala pang ganung usapan. Kung ako po isang abogado ni Shoni, sabihin ko kay Shoni, Shoni, buuin mo ulit yung 3/4. Malabo palang kausap yung mga yan eh. Pabayaan mo silang pumuntang korte. Kasi siya, ginawa niya na yung part niya na i-1/4 na lang. So sinasabi nga, isa sila nga informal settler. Lahat po kayo, informal settler. No. Kasi po, May master list kami. May mga sukat kami, may subdivision plan kami, may disod kami. Kung nagbabayad kami, so kung ano namin, may master list yan. Na kung saan sapsing niya, kung saan nasa master list yan, na siya magbabayad. Hindi sila kasama. sa nagbabayad. Siyempre. So, ang sinasabi niyo po, kayo ho ay homeowners na bayad at may-ari sa lupa. Nagbabayad. Magbabayad. Nagbabayad. Siya po, pwede ho ba siya magbayad sa ano, hindi? Hindi ko alam. Kasi hindi nga siya kasama, hindi naman siya pwede singilin. 14 years na po siya doon. At ayon sa batas, hindi niyo siya pwedeng pilitin sumama sa asosasyon. Pero kung ikaw kami, ano gagawin mo? Papakiusapan. Kung hindi kayang pakiusapan at kayo nasa legal, kakasuhan. Pero hindi pwedeng kayo mag-demolish, hindi rin pwedeng kayo magsabi sa kanya na tanggalin nyo yung 3/4 pagkatapos hindi nyo itutuloy yung sa inyo kasi lokohan ho yun. Wala namang... Hindi ho ba lokohan pag sinabi nyong tanggalin nyo yung 3/4 sa inyo na yung 1/4? So siya lang nagsasabi noon, hindi kami. Kaya ako nga tinatanong sa inyo kung anong usapan. Wala pang usapan. O di ibabalik na lang niya muna yung 3/4. Haba pang istorya. Hindi, may usapan. Hindi ho haba storya ho, Tay. Siya na nagsasabing okay na siya sa 1/4. Kaya nga. Kayo ang ayaw ng... Kasi, alam niyo, siya tinatanong sa akin, okay nang usapan. Hindi naman ako pwede mag-desisyon din na akin na. Ang pinag-uusapan natin, totoo bang may usapan siya sa asosasyon o hindi? Ayaw niyo kami sagutin ng diretsuhan. May usapan ba? Wala. May usapan na po kami. Sinasabi nga niya wala eh. Nung nakaraan po kasi, nagbago na naman isip nila kasi ba't daw ako hindi pinapaalis? Parang nag-comply ka na kasi sa agreement nyo eh. Tapos sila hindi Kung ka na sa nagko-comply. Hindi niya naman gigibain yung 3/4 ng bahay niya, tatay, Pero kung wala walang naman usapan. suka. Kasi para lang malinis naman yun, yung side na yan. Ang karapatan niyo sa homeowners, ayusin yung lugar niyo. Eh, paano namin ayusin kung ganyan ang sistema? Ang sistema ho, pupunta kayo sa korte kasi hindi po tayo batas ng mga tao. Wala na nga kami mga sahod doon po. O sige, ano pakiramdam niyo ho kung may mayaman na pupunta sa lugar niyo Okay lang. at gigibain mga bahay niyo? Kung dapat gibain. Pero kung alam ko naman kung hindi naman... Yun nga ho ang sinasabi niyo dapat gibain ho sa kanila. Pero hindi pa wala niyo naman kaming pinapatunayan ginib- na wala- kailangan gibain niyo. Wala po kaming giniba, attorney. Ilininis lang yun. Ano kasunduan niyo ng barangay? Na susunod kami sa mga sinasabi ng HOA. Anong kapalit? Titira kami dyan sa bahay. Pasasamahan kita sa barangay. Pag nakita doon sa kasulatan na okay na yung 1/4 at sumunod ka, safe ka na. Eh, hindi pa po ako sumusunod. May isa po akong hindi nagagawa eh. Yung pinto po dapat namin, yan pong pinto na naka-open na yan, dapat daw po isarado namin yan. Di yun lang ang kailangan mo sundin. Opo. Hindi masamang word ang compromise, ha? So, ang compromise is that para hindi na sila pumunta sa korte, para hindi na sila magbarangay,
para hindi na sila gumastos, paliitin mo na bahay mo at linisin natin. Pero ang ibig sabihin compromise, meron kang mapapala. Which is, kaysa sa mawala ka doon completely, meron ka ng bahay. Kaya sabi ni tatay, iba status nyo dahil sila nagbabayad, ikaw ay hindi. Tama't mali yun eh. Kasi pare-pareho naman kayong informant settler doon. Yun lang, nagsimula silang magbayad, ikaw hindi. Ngayon, kung bayad na sila at may titulo na silang sarili, lot owner na sila, kasi yung formal settler, may hawak ka ng papel. Kaya nga formal ka na eh. Yung informal settler, inaayos pa at programa ang gobyerno para nga maging formal ka na. Naintindihan ko yung HOA, naintindihan ko trabaho, we honor you, hirap ng buhay nyo, volunteer kayo, gusto nyo pagandahin yung lugar, pero hindi nyo pwedeng gawin sa maling paraan. Unless, doon ka mismo sa kanal o sa areas na may danger, sa esteros, magtayo ka doon, pwede mong gibain ka agad yun. Kung sa gitna ng kalye, palabas ng inyong bahayan, nagtayo, pwede mong gibain ka agad yun. Pero in this case, 2011, nandun na eh. So hindi mo pwedeng basta igiba, linisin, ayusin. Hindi ka pwedeng tumuntong sa bahay nila nang hindi ka ma-trespassing. Hindi kasi natin pwedeng ilagay sa ating mga kamay yung pag-enforce ng batas kasi pwede din tayong makasuhan. Ako naman gusto ko lang emphasize, no, yung kahit informal settler, yung occupant. Yung mga HOA kasi, wala sila talagang power mag-evict or mag-demolish on their own. Kailangan dumaan ka sa court. Kailangan mo ng court order bago mo magawa yun. Siyempre, kailangan natin respetuhin yung rights ng mga nakapwesto. Para lang mabalanse ko rin yung usapan, siguro may obligasyon kami sabihin na hindi naman porket may nakita tayong lupa, pwede na nating tayuan yan kahit alam natin na hindi sa atin. Kung kunwari, pumesto ka sa isang lugar, nakasuhan ka, napatunayan na mali yung pagpipwesto mo dun, bukod sa pwedeng mawala yung pinaghirapan mo, bayad ka pa ng danyos dun sa may-ari. Tama si Raf. Kapag kayong lupa hindi sa inyo, huwag kayong biglang magtayo. Kasi dadating at dadating na may araw na may problema. Matt, Marian, Raf, ang pakiusap ko na lang, samahan sila. 1 sa barangay, 2 sa City Hall, 3 sa DSUD. So, at least matulungan natin asosasyon. Maraming salamat. Namin, at less na usapan nyo sa barangay, less problema si Kapitan at ang Lupon. Good. Tama. Yun na lamang. So, Shoni, klaro na, no? Okay po. Shoni, Tatayo nito, maraming salamat. At sa inyong lahat, marami tayong natutunan ngayong gabi. Huwag po kayong alis dahil magbabalik pa po ang... Pinuntahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda ang Urban Poor Affairs Office ng Malabon para linawin ang issue sa lupaing kinatitirikan ng bahay ni Shoni at ng mga miyembro ng Homeowners Association. Nakasanla kay Socialized Housing Finance yung titulo nung kinatitirikan ng property ng Paradise HOA. So once na masettle ito ng Paradise HOA, makukuha nila yung kanilang title to the property. Dito sa case ni Sioni ay wala kaming kung idea kung regarding saan niya sinubmit yung application, kung sinubmit niya ba ito sa HOA or sa aming sariling database. So i-check namin dahil yung applicants namin dito umabot na ng 22,000 plus. Nagpunta rin ang programa sa barangay ni Shoni para tulungan siyang makipag-ayos sa HOA. Sa tulong ng kanilang kapitana, pinayagan ang pinagtatalo ng washing machine ni Shoni basta't laging malinis ang paligid ng kanyang bahay. Magpapasalamat po kami sapagkat nagkaroon po ng daan para mapag-ayos ang mga usapin na ito. Sa maliit mang bagay ay nagkaroon man ng hindi pagkakaunawaan, subalit nagkaroon naman po ng kapayapaan at kaayusan at kaliwanagan hinggil sa hinihiling ng bawat isa. Nagkasundo na po kami ng HOA. Napag-usapan na namin po yung mga problema at nasolusyonan po. Salamat po kay Tito Boy, kay Kuya Alan Cayetano, sa HOA na rin po at nasolusyonan po ang problema namin dito. Salamat po. Alam niyo, may chismis akong nasagap. Meron kasing hingi sa atin ngayon ng payo na namomroblema
Kasi yung ginagamit niyang birth certificate mula bata siya hanggang sa nagkatrabaho siya, iba dun sa nag-reflect sa bago niyang kinuhang PSA birth certificate, which is yung apelido ng tatay niya na ngayon ang nandun sa birth certificate na dating ginagamit niya ay apelido ng nanay niya. Ano bang dapat gawin dyan? Alam mo, kuya, yung feeling ko na mas practical at mas tama na gawin, syempre panindigan niya kung ano yung ginagamit niya. Kasi for the longest time, yun yung ginagamit niya. Di ba? Paano yung mga documents niya, yung mga personal files niya, kagaya ng government IDs niya, yung diploma niya, di ba? No! Ang mali ay mali. Naka-register yan. Yan ang nasa batas. Yan ang dapat. Tama rin naman. Teka, ano mas hassle? Mag-update na isang original na document o ng pagkadami-daming files? Sige. Diba? Practicalan na. Ganun yun. Naguguluhan ako lalo eh. Ay, magulo ba? Magulo. Mas maganda alamin na lang natin ang payo ni Kuya Alan. Ano ang payo ni Kuya Alan? Tamang-tama. Dahil kasama po ngayon ni Kuya Alan si Keiko na pumunta ho dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda dahil nais niyang kumonsulta kay Kuya Alan. Narito po sila, Kuya Alan at Keiko. Very, very warm welcome, Miss Keiko. Thank you sa iyong tiwala. Believe it or not, Keiko, maraming may ganyang problema o sitwasyon para alam ng publiko yung ating pinag-uusapan. Can you elaborate? Opo, bali po, simula po nung kinder ako hanggang magtrabaho na po ako, ang ginagamit ko pong pangalan ay Keiko Vitug. Yung Vitug po ay apelido po ng mother ko. Ever since po, yun na yung ginagamit ko. And ang natatandaan ko po, nung 7 years old ako, tinanong ako if ang gagamitin ko ay yung Vitug or yung apelido ng father ko. Siyempre, habang lumalaki po ako, ang nakakasalamuha ko lang po talaga yung pamilya ng mother ko at yung mother ko. Kaya ang mas pinili ko po ay yung Vitug na pangalan. Bago po mag-pandemic, plano po sana naming mag-travel. Kaya kumukuha ko po ng birth certificate po para sa visa. Kaso ang ini-issue na po ng PSA, yung under sa apelido ng father ko. So nagpunta po ako sa PSA para questionin kung bakit po gano'n. Ang sabi lang po nila sa akin ay dahil nga daw po may bagong memorandum na sinasabi na lahat ng late registration ay i-delete nila. So nag-question ako na bakit hindi nyo po binerify? Kasi po ever since ang ini-issue nyo naman sa akin ay yung under sa Vitug na apelido. Ang sabi nila sa akin kasi yun daw po yung nasa batas. So ang in-advise lang nila sa akin ay pumunta ako sa PAO ng Quezon City. Kaso napunta po ako sa PAO ng Quezon City, sabi po ay sa Manila siya since sa Manila nga daw po nakaregister yung kapanganakan na original. Nung napunta nga po ako sa PAO ng Manila, ang in-advise naman po ko na pwede siya for ano daw po nga po sa court, tapos para daw po to avoid confusion kasi matagal ko na talagang ginagamit yung Vitug na apelido. Tapos, ang in-advise nga po ay pumunta ako sa Quezon City. Kaso nung nagpunta po ako sa Quezon City, ibinabalik po sa Manila. Ngayon po gusto ko po talagang ma-retain yung Vitug na apelido. Hindi lang po dahil sa yun na yung nakasanayan ko. Kundi gusto ko din po sana ilaban siya para sa nanay ko. Kasi ever since po talaga, yung mama ko lang po yung nagtaguyod sa akin, nagpaaral lahat-lahat. Kaya po naisipan ko nga po na lumapit po sa inyo. Nagbaka sakali po ako na mapansin nyo din po. So first and foremost, I'd like to honor you for honoring your mother. Thank you po. And lahat ng hard work niya sa pagpapalaki sa iyo. Nakikita ko talaga sa language mo, salita mo, sa non-verbal, Kuya Boy, na communication niya na mahal na mahal mo mami mo and you wanna honor yung talagang siya nagtaguyod sa iyo, no? Number two, I just wanna thank you na not only are you articulate, but alam mo yung gusto mo eh. Opo. Actually, kung lahat ng humingi ng payo, ganyan mag-explain, sorry, pero hindi na natin kailangan ng maritim sa segment. Di ba? Malinaw talaga eh. Ang good news is, there is a simple legal remedy that is available to you. The not so good news, of course, is that since sa korte to, regular court, it'll take some time at yun nga may gastos. But of course, we're here not only to give your legal advice but to assist. Hanap tayo ng partners natin or yung magda-draft and then
tumulong for the filing, no? Ang pagkaintindi ko kasi sa case mo, hindi lahat ng late registration yung kinancel. So let me explain that, ha. Until a few years ago or a decade ago, marami tayong talagang kababayan na walang birth certificate. May effort talaga na ayusin yung birth certificates ng bawat isa. Ang nangyari in your case, if I'm not mistaken, is that meron kang original birth certificate. Pero siguro nung tinanong ka nung mom mo, may nag-advise siguro na mag-file ka ng late registration. So pangalawa ito. So ang pagkaalam ko kasi sa memo is that lahat nung second na birth certificate, i-cancel kung hindi naman annulled yung first. But direktahan sa iyo, ang solution is to file the case for the change of name. And when you change your name, you have to have a good reason. And your reason is a good reason. Walang magda-doubt nun. So it's just a matter of time and getting it done. Takes a little while. Isang taon is not a long time. Keiko, palagay ko, kaya, di ba? Oo. Keiko, maraming salamat. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang... Kasama ang Cayetano in Action team, nakipag-meeting si Keiko sa isang legal counsel para mas maintindihan niya ang proseso na kanyang pagdadaanan para magamit ang apelido ng kanyang ina sa kanyang birth certificate. So, ang kanyang remedy is to file a petition for a change of name. When it comes to period, ang average niyan is 1 to 2 years. In case na may delay because walang witness, it will depend. So, 1 to 2 years. And kailangan niya ng publication ng petition niya. So, newspaper, general circulation. Matatagalan man ang pag-aayos ng birth certificate, handa raw si Keiko dito. With assistance nga din po na Cayetano in Action team, mas naliwanagan mo kung ano yung proseso at mas nagkaroon ako na kumbaga pag-asa na ma-retain yung VTUB na sa diniscuss din po ni Atty. Marians. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Mula sa pamamalimos sa kalsada, ngayon taas noon niyang ipinagmamalaki ang kanyang diploma. Pero bago marating ang tagumpay, marami siyang pinagdaan ng paghihirap. Pinalayas ng sariling pamilya dahil hindi matanggap na siya'y isang bakla. Nagpalaboy-laboy, namasukan at namalimos hanggang sa makatagpo ng mga taong naniwala at nag-aruga sa kanya. Ngayon, naging laman ng mga balita, pinag-uusapan sa social media at nagbibigay inspirasyon sa mga taong nawawalan na ng pag-asa. Narito ang kwento ng pagkakadapa, pagpapatawad at muling pagtindig at pagpapatuloy sa buhay. Narito ang kwento ni Eugene de la Cruz dito sa Cayetano Inspiring Stories. Eugene, maraming salamat. Maraming salamat din po, Tito Boy. At nais ka pa naming makilala mula noong 2021, lalo na ngayon, nag-graduate ka, you got so much attention. You're now famous. Are you comfortable with the concept of fame? Yung kasikatan, komportable ka ba? At first, it was alienating, Tito Boy. Kasi for me, the amount of love that I'm receiving compared to the amount of love that I didn't have po nung kabataan ko, ngayon ngayon po bumubuhos sa akin. And I felt a hollowness inside dahil yung 12-year-old self ko po wasn't afforded such po, Tito Boy. Bata pa lang daw si Eugene, iba na ang gusto niya. Pero pilit niyang kinukubli ang totoong nararamdaman dahil sa takot at kahihiyan sa kanyang pamilya. Inaasar po ako ng mga tito ko na Eugenia dati. Opo. Parang tinatanong ako, lalaki ka ba? Sasabihin ko po, lalaki po. Mga ganun, Tito Boy. Okay. So parang at first, I convinced myself na
baka lalaki ako because I wasn't aware of what being gay was nung bata po ako. So, akala ko po normal lang po na parang lalaki ako. So, nung grade 6 po ako, dun lang po ako nakapag-muster up ng courage po to tell those things. Parang to come out to my family. Kasi, second honorable mention po ako ng elementary and I had a medal that time. So, I was so proud. So, parang sabi ko, okay, before I proceed to the next chapter of my life, which is high school, gusto ko mag-come out na ako. Kasi before that po, nalaman ko po na gay ako. I joined a drum and lyre corps po sa kabilang barangay po namin. And I wanted to be the majorette that time. Pero pinili ko po lyre po kasi sabi ko, hindi, lalaki po talaga ako. So xylophone po ako. So parang enjoy na enjoy ako dati. Tapos sila po yung naging circle of friends ko. So gusto ko po na parang doon ko po na-realize na parang bading po talaga ako, ganun. Tanong, paano ka nag-come out sa lola? Pag uwi ko po, I gave my medal and then parang sabi ko, Lola, sana hindi po kayo magalit. Although I know na magagalit na po siya, sana naibsan po dahil po may medal ako sa school. Sabi ko, bakla po ako. Tinawagan yung papa ko po, tapos yung papa ko po yung nag-decide na palayasin po ako. Parang sinigawan po ako, tapos binato po yung gamit ko outside. And then, ako umiiyak po ako nun. Pero, dumiretso po ako dun sa band ko. Kasi may swimming po kami in 2 days time. Umuwi po ako sa amin. My lola only said one line. Parang sabi niya, ba't ka pa bumalik? Masaya na kami na wala ka. Ngayon po na parang I'm an adult now, it still hurts. After po nun, ako na po yung kumuha ng gamit ko. Ako na po yung umalis. Hindi na po ako pinalayas. Okay. Opo. Kasi parang they didn't want a gay son. Sa murang edad, natuto si Eugene na tumayo sa sariling mga paa, kaya naghanap siya ng iba't ibang paraan para lang may pangtustos sa sarili. So, una, naging po ako, tighugas ng pinggan sa karinderya. Nagbenta din po ako sa night market in Tutuban Center Mall po, ng mga damit pambata. Next naman po nun, sumali po ako ng different band po. Pa rin po, xylophone pa rin po yung gamit ko. Ang main task ko naman po dun, mag-wash po ng uniforms namin. Nagkaroon man ng galit sa kabila ng pagtakwil sa kanya ng kanyang pamilya, pagpapatawad pa rin ang mas nananaig sa kanyang puso. Nagpatawad ka na? At first, Tito Boy, nagtanim po ako ng sama ng loob. Hindi lang po sa parents ko, but also to God also. Kasi parang, I kept asking God na parang, Lord, what did I do in my past life to deserve such a treatment? Parang, even if I kept questioning God, parang naisip ko po na never po ako nawalan ng pera sa bulsa. Never po ako nawalan ng pagkain. So, parang lagi pong meron kunwari isang pandesal that I could partition into 3 para for a whole day's worth of meal, parang ganun. Kaya parang sabi ko, it takes a village to get to where I am today. Opo. And doon na rin po nanggaling yung parang forgiveness ko po to my parents. Siguro in a perfect world, I would love to live with my mother, with my father, which I think wouldn't happen in this timeline. Pero at the very least, I want to be that person for others po. Hindi man niya naranasan ang pagmamahal mula sa sariling pamilya, may mga tao naman siyang nakilala at ipinaramdam sa kanya na siya'y may halaga at karapat dapat mahalin. First love ko rin po nung grade 9 ako. Yun. Romantic love. Romantic life. So, tell us more. Yun, parang I was 18 that time. It was by coincidence, Tito Boy. Kasi parang nag-contest po kami. The competition was called Spotlight Competition. Parang may teammate po ako na babae. Sabi niya, balik ng balik yung guy, baka type ka. Tapos sabi ko, pag ako nasuntok niyan, ikaw yung ihaharap ko. Sabi ko po. Tapos parang, pero nung sinabi niya, Tito Boy, parang hindi ko na lang sinabi, pero nilagay ko po yung ID ko dito sa likod. Kasi may mirror po dito. Dito po siya laging pumupunta to check up on himself. Tapos hindi naman po ako nagkamali, Tito Boy. After they presented, inad niya po ako. Pero I only knew about it after we presented po. Inad ka niya sa? Inad niya po ako sa Facebook. Facebook? Opo. Pero hindi ko po muna siya in-accept. Kasi wala pa pong results yung competition. So sabi ko, kapag mas mababa yung ranking namin, hindi ko to i-accept, Lord. Eh parang tinawag po sila second place. So ako, kinakabahan na ako, Tito Boy. Sabi ko, pag hindi kami first, hindi talaga ako meant for love. Parang sabi ko po gano'n. Eh parang tinawag po kami first place. Ay, ang laki ng ngiti ko, Tito Boy. Accept po agad ako pag ano. Tapos, hinintay ko po siya mag-chat kasi sabi, magko-congrats po yan. Tapos ayun, nag-congrats siya sa akin. Tapos nag-congrats na rin po ako sa kanya. And ever since then, parang we kept communicating with each other. Was there a courtship? Meron po, Tito Boy. Parang nag-chat po kami lagi. And then parang yung municipality po namin, Hilongos, he was living in Inupacan. Sa Leyte na ito? Sa Leyte na po. Okay. So it was around the 30-minute ride. Tapos pag
pinuntahan niya po ako one time sa school kasi parang meron po kaming, I forgot what competition it was. I think math quiz. Tapos nanalo po ako. Nagulat po ako, paglabas ko, meron po siyang daladalang chocolates. Sakto, paglabas ko, kasabay ko po yung lahat nung parang year level. So parang ako, hiyang-hiya po ako kasi sigawan sila ng sigawan. Tapos siya, may daladalang flower, tapos chocolate. So yun na po, Tito Boy, sinanggot ko na. So naging kami, we went on dates po, pinakilala niya po ako sa parents niya. And then from there, parang... During this time, nakatira ka sa iyong... Sister ng stepmother ko po. Sister ng stepmother mo? Yes po, opo. What a journey. Opo, ang layo na po, Tito Boy. Pero they were very accepting of me naman. Opo. And parang they celebrated my successes and they were there with me during my hardest moments in life then. Yun ang hulog ng Diyos. Opo. Diba? Kapatid ng stepmother, sobrang sila pa layo. ang nagmahal at nag-alaga, nag-aruga sa'yo. Yes po, Tito At naniwala sa'yo. Yes po, Tito I like Boy. that word. They celebrated my success. Yes. Baon ang kanyang husay at galing, nabigyan siya ng pagkakataon maging scholar sa isang prestihiyosong universidad. Naging bahagi siya ng esports team ng Ateneo de Manila University. I was part of the UAAP team of Ateneo. I was a team captain last year during the pioneering, parang the first year of UAAP esports po. Getting into Ateneo, I didn't expect na parang I'd have a lot of friends given my background. Hindi ka nahirapan sa Ateneo? Nahirapan, Tito Boy. I mean, socially? Socially, yes po, siguro I got lucky na yung una ko pong pinasukan na community, yun na po. Right, Opo. may mga friends ka. Yes, and parang whenever I meet other individuals, parang hindi naman po pina-feel sa akin na mahirap po ako, Tito Boy. And I think it came also to the fact na ang dami po naming scholars. Kasi kapag meron pong we look out for each other and parang the Office of Admission and Aid, parang they don't let us na parang to feel that way. Kaya malaki po yung pasasalamat. And every time you were given a chance to tell your story, kahit kailan hindi ka nahiya na nanlimos ako, naging pulubi ako, were you open about it? Nakakahiya, Tito Boy. At first, nung high school po ako, when I was telling my story, I kept crying. Kasi parang hindi pa, alam mo yun, parang hindi pa ako na-immune sa kakakwento ng story. And it made me revisit things that I didn't want to revisit to begin with. Are you proud of your story? No, Tito Boy, of course. Parang if only I could hide that particular part of my life, I would. But, you know, embracing your flaws is one, parang natutunan ko na lang din po siya throughout the way. Aminado si Eugene na hindi niya makakamit ang tagumpay na tinatamasa niya ngayon kung hindi dahil sa mga taong tumulong sa kanya para makarating kung nasaan man siya ngayon. Parang sabi ko, I don't want to romanticize poverty na parang and child neglect. Na parang I don't want my story to be a story na sasabihin kulang ka sa grit, kulang ka sa resilience, kulang ka sa determination. You can't tell that to someone na parang who's just barely getting by. And if you don't give them the rope to, you know, parang lift themselves out of poverty, they wouldn't be able to. I just got lucky na parang, yun nga, it took a village to get me here. And all of the individuals who contributed to my success were instruments of God po to, you know, propel me to where I am today. Sana sa kada Eugene de la Cruz na pilit ipinaglalaban yung sarili nila. Sana merong ding Pilipinas na handa silang ipaglaban. Pero even if it's all full of rainbows and sunshines now, and parang even if my story is admirable, and nung bata po ako, I also gave up on myself multiple times. And a lot of times. Yes, trigger warning. Parang I also thought about like dying. I also prayed to God na, Lord, if you'd get me, parang I wouldn't complain at all. Kasi sobrang hirap ng life. And parang ako, hindi ko alam kung paano ko po, I mean... Paano ka nakakabalik? Paano ka nakakabawi? Yes, Tito Boy. Pag napupunta ka doon sa stage na yun? Sa stage na yun, Tito Boy, parang I don't know, parang God keeps waking me up the next day, the following day. And parang that's when I realized na parang even if I gave up on myself, God didn't give up on me. Yeah. Ngayon, at 25, you've graduated, honorable mention, third best undergrad thesis. Thank you, Tito Boy. Ang dami mong achievement, considering your young age at 25, in love ka ba ngayon?
Unfortunately, Tito Boy, hindi po. Pero I'm open for suggestion. Joke lang po, Tito. I'm single, ready to mingle. Yun po yung point ko po, ba't po umaattend ng mga ganito, Tito Boy? Hindi, joke lang po. Pero teka muna, right after that first love, nakailang relasyon ka? Wala na po, Tito Boy. Talaga? I mean, I still love him, pero, Tito Boy? But you haven't met each other since then? Since then, no, Tito Boy. Talagang pananawagan nga ito. Indirectly, maybe, perhaps. Yes, Tito. Eugene, happy Pride. Happy Pride, Tito Boy. And thank you for just being you. And Tito Boy, let me thank you also. And other icons here in the Philippines, gay icons particularly. Kasi you opened the doors for us to, to be able to run. You walked so that we could run. Malayo pa, pero malayo na po yung narating natin. And maraming salamat. Tama naman talaga. Ngayong gabi nga, habang tayo nag-uusap, ay Philippine LGBTQIA Icons of the Year Awards. Wow. At nais ko po magpasalamat sa Red Whistle at sa OBAR kung saan gaganapin ang awards. Hindi man ako makapunta, pero in spirit, I am with them dahil tayo'y nakatanggap ng parangal. Eugene, maraming salamat. God bless you. Maraming salamat, And Tito may Boy. all your dreams come true. Salamat po, Tito Boy. Thank you. Thank you po. Thank you po.